Kung may chance pang tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang presidente at si PBBM tumakbo sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at si Duterte sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Kung sakali si PBBM at Duterte tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at Duterte, sino sa kanila ang iboboto niyo? Ang tanong lang dito, kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente yung dalawa sa 2028, sino sa kanila ang iboboto niyo? Duterte po kami lahat dito. Duterte kayo lahat dito. Hello guys, welcome back to our channel and welcome sa panibago natin video ngayong araw na to. Narito pa din tayo ngayon sa Pasig River Esplanade dito sa may Intramuros, kung saan tatanungin natin ang ating mga kababayan dito na namamasyal kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at si dating Pangulong Duterte, sino sa kanila ang iboboto nila? So yan po ang tanong natin sa kanila. Para hindi na tayo magtagal, tara simulan na natin. At kung may chance pang tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang presidente at si PBBM tumakbo sa 2028, siguro mga butante na kayo sa 2028. Okay, sa 2028, yung dalawa na yon, kapag tumakbo sa pagka-presidente, sino sa kanila ang iboboto nyo sa 2028 kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente? Duterte po. Duterte. Ikaw. So lang, Duterte po kami lahat dito. Duterte kayo lahat dito. Bakit Duterte kayo lahat dito? Bakit? Sinabago niya po yung Pilipinas. Nabago niya. Ano pa yung mga katangian ni Duterte na naramdaman nyo na may pagbabago talaga dito sa Pilipinas? Sa mga adik po. Sa mga adik, okay. Okay. Anong masasabi niyo sa paghuli ng ICC kay Duterte? Tama o mali yung paghuli ng ICC? Sakto lang. Sakto lang. Okay. Okay, sige, thank you ha. Thank you. Yun lang, opinion lang naman to. Basta Duterte kayong lahat. Yes. Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at si Duterte sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Para po sa akin, si Duterte po. Duterte. Bakit si Duterte, sir? Para po sa akin, marami po siyang napatunayan na serbisyo o mga platform na naipatupad sa kanyang Panunungkulan. panunungkulan. Tsaka ngayon, sa dami ng issue ni PBBM makikita mo yung mga ebidensya na hindi talaga niya na prove yung kanyang sarili o yung Na hindi yung totoo. na hindi niya nabigyan ng aksyon yung pagiging pagka-presidente niya. Kasi sa dami ng issue hindi siya masyadong nagpapakita hindi niya nabibigyan ng sagot yung mga kailangan na katanungan ng mga tao. Kaya at nung time ni Duterte maraming mga tao na namatay dahil sa kanyang war on drugs. War on drugs. Kaso hindi alam ng mga tao yung rason at hindi naman yun talaga kasalanan lahat ni Duterte dahil yung ibang pulis ay nabuso lang yung kanilang kapangyarihan na pumatay sa kung anong may suspect siya na gumagamit ng drugs. Pero kaya yun nga, mas gusto kong manalo si Duterte kapag tatakbo ulit siya ng Pangulo dahil sa kanyang mga nagawa noong plataforma. Pabor ka ba dun sa impeachment laban kay Vice President Sara? Para sa Pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto? Di ba, tapos na dun sa Congress eh. So, nasa Senate na. Di ba, doon na lilitisin, di ba? So, pabor ka ba na matanggal siya sa pwesto talaga? para sa akin ay hindi dahil sa kanyang mga nagawang programa katulad nung sa DepEd is sapat naman yun at saka para rin yun sa kabutihan ng mga bata. Wala ko masyadong alam sa ano pag kanyang programa pero maganda naman yung first 2 years pwesto niya sa gobyerno. Pero nung nagsimula ng magpakita ng totoong sarili yung president natin, hindi na siya masyado ganong tumutulong sa ating bansa, is si Duterte Sara is nandoon palagi kaso parang hindi niya na handle yung mga problema para din kay president. Pag tumakbo sa pagka-presidente si VP Sara Duterte sa 2028, iboboto niyo ba o hindi? Para po sa akin hindi kasi nung issue na confidential, nawawala yung kanyang temper kapag yung threat na yung ipapatay siya, hindi naman yun dapat na
sa online o yun sa news na dapat niyang isabi na kapag na gusto niyang patayin si Ferdinand Marcos dahil sa posisyon niya ngayon na vice presidente siya, dapat maging mas aware siya sa ano ang dapat niya sabihin kasi malaki ang kanyang impluwensya sa sa mga tao. Tsaka gaganunin lang niya yung presidente natin. Pwede naman yung isa sa personal o in private conversation. Kaya kapag para sa akin kung tatampo siya ng presidente, parang hindi para sa kanya yung posisyon. Kaya dahil sa kanyang mga personal emotion o kaya sa kanyang Ibig sabihin, kahit tatay niya si Duterte, hindi pa rin hindi niya kasi naman na yung mindset ni Duterte. tatay. Kasi si Duterte hinahandle niya yung problema niya in personal kaysa kay VP Sara sinasabi niya sa lahat ng tao na ganyan yung stand niya. Gusto niya i-defend yung sarili niya. Gusto niya i-defend kung ano yung pinapaniwalaan niya. Kaya hindi pareho kay Duterte na gusto niya i-settle niya sa sarili lang tsaka gagawa niya ng action. Thank you. Thank you. Okay, sige. Mapapanood to sa YouTube tsaka sa TikTok. Survey lang. Okay lang? Survey lang. Kaya ano lang to? Ito yung tanong. Ito yung tanong. Sa 2028 pa naman to. Kung sakali, si PBBM at Duterte tumakbo sa pagka-presidente sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Wala po. Wala. Ikaw sir. Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at si Duterte sa 2028, sino sa kanilang iboboto niyo? Wala po. Wala. Kayo wala rin. Wala kayo. Sinong gusto niyo maging presidente ng Pilipinas? Sa mga Kung may kung may nakita kaming candidate na karapat-dapat, yung wala pa. Yes po, So, pero wala pa undecided pa, wala pa kayong napupusuan, no? Wala pa. Okay, sige, thank you ha. Thank you po, thank you. Ha? Vlog yan, vlog. Kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at Duterte, sino sa kanila ang iboboto niyo sa 2028? Ano lang? Kunwari lang. Kung may chance pang tumakbo yung dalawa. Naku, bawal lang magsalita. Wala, no comment. Government employee ako Okay. Ikaw rin. Okay, sige. Thank you ha. Pasensya na. Okay. Miss, pwede makabala sa inyo. Kahit saglitang, okay lang. Survey lang to. Kay dating Pangulong Duterte tsaka kay PBBM. Okay lang? Okay lang? Survey lang to. Hindi, ano lang to. Ang tanong lang dito kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente yung dalawa sa 2028, sino sa kanila ang iboboto niyo? Yun lang ang tanong Okay, for me, wala akong iboboto kasi, to be honest, kung gusto nila ng pagbabago, baguhin nila. Magsasaka muna before us kasi, to be honest, mas priority ang magsasaka kaysa sa mga amin. Opinion nyo, para sa'yo, kahit sino na? Kahit sino na, available naman lahat ng presidente. But, Yung sa dalawa na yun, ibig sabihin wala kang iboboto sa kanila. Wala doon yung kandidato mo. Wala, no? Wala, to be Okay, honest. ikaw ma'am. Ikaw, miss. Sino Doon sa dalawa na si former President Duterte at si PBBM, kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente sa 2028. Si BBM, tsaka Si Duterte. Sino sa kanila? Wala rin. Wala kayong bumoto sa dalawa, no? Okay, bakit wala, ma'am? Sila, para wala naman po kasi hindi naging... Wala kayong nakitang pagbabago para sa inyo. Meron kayo Duterte, meron. Meron pa, pero sa ngayon, wala. Wala, no? Okay. Ayun mga kababayan, dito na natin tatapusin ang survey na to tungkol sa isang napaka-importanting tanong. Ang tanong natin sa kanila, kung may chance pang tumakbo sa pagka-presidente si PBBM at si Duterte, sino sa kanilang dalawa ang iboboto nila? So, napanood nyo naman, narinig nyo yung sagot ng ating mga kababayan dito na namamasyal dito sa Pasig River Esplanade. Doon sa mga natanong natin, kung ano ang sagot nila, wala po tayong magagawa dahil opinion po nila yon. Hindi po natin sila pwede turuan kung ano yung dapat na isagot nila doon sa mga tanong natin sa kanila. So hanggang dito na lang and see you on my next video. Thank you.